Flashback. Yaya! Sigaw na isang batang babae na nasa 10 taong gulang pa lamang. Umiyak to habang winawagayway na ang kanyang mga kamay. Nakadipa ito na tila ba humihinga ng isang mahigpit na yakap. Bakit ka umiiyak, Agatha? May nakaaway ka na naman ba sa paaralan? Nag-aaral lang tanong ni Yaya Iska. I saw Mommy and Tito Herbert. They're kissing each other. Did Mom and Dad broke up? Do I have to choose between them? Humihikbing tanong ng bata. Agatha, sa ngayon, Yaya Iska cannot explain it to you. Balang araw mauunawaan mo rin ang lahat. Itinapon ng bata ang kanyang bag sa may sahig at saka umiyak ng malakas. I want Daddy! I want Daddy! I want Daddy Linel and not Tito Herbert. Mommy doesn't love Tito. Mommy only loves Daddy and me. Walang nagawa ang katulong kundi pasalin ng bata at ihelo na parang sanggol. Nang makatulog ito sa bisig ni Yaya Iska, agad niya tong dinala sa kwarto nito. Nang marinig niya ang mga yabag, agad niyang kinumutan si Agatha at tagkunwaring naglilinis siya ng kwarto ng bata. Pinagpawisan ng malalamig si Yaya Iska. Nakangatal din ang kanyang mga kamay habang nagpupunas ng likuran ni Agatha. Napatingin na lang siya sa direksyon ng pinto nang bigla na lamang itong lumabas. Niluwa nito ang daddy ni Agatha, si Linel. Sina Linel at Herbert ang kambal na anak ni Don Marinelo at Doña Pablea. Halos magkatulad na magkatulad ang kanilang itsura. Kahit sino nahihirapang ituro kung sino si Linel at si Herbert sa unang tingin. Tayong sa boses lang sila nagkaibang dalawa. Iska, gusto kong subaybayan mo si Agatha, but you should do it secretly. Are you going somewhere, Sir Linel? Nanlalaki ang mga mata ni Yaya Iska nang kunin ni Linel ang kanyang mga maleta. I'm going to Japan. I need to heal myself. I need to find peace not only from within but also in my environment. Baka mapatay ko sina Herbert at Cheska kapag di ako nakapagtimpi. Nagbabaga sa galit na sambit ni Linel. Pero sir, paano si Agatha? Lalaki siyang walang kinikilalang ama. Babalik ako sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Babalikan ko si Agatha kapag naghilom na ng tuluyan ng sugat sa aking puso. Masakit man pero ang paglayo ko sa kanila ang pinakasolusyon sa problema ng aking pamilya. Hindi ko kakalikarin sa putika ng pangalan ni na mama at papa. Narunubig ang mga mata ni Linel sa pagkakataong ito. Binitawan na ni Yaya Iska ang hawak ng basahan at dumakad pabalapit sa kanyang dalaga. Niyakap niya ito na mahigpit at tinapik ang likuran nito. Kailangan mo ba talagang gawin to, Linel? Hinda ka na ba talagang iwanan si Agatha sa kapatid at asawa mo na nagtaksil sa'yo? Ikiniyom ni Linel ang kanyang mga kamay. Ipapaubaya ko na sa nait sa itaas ang lahat. Hayaan kong siyang sumingil sa mga kasalanan nila sa akin. Naniniwala ako sa karma at yun mismo maghihigante on my behalf. Habang nag-uusap si Linel at Iska, nakikinig si Agatha sa kanilang pinagpupulungan. Ang nakapikit na mga mata ng bata unti-unti naglalabas ng mga luha. Bakit mo ako iiwan, Daddy? Ayoko kay Mommy at kay Tito Herbert. Hindi mo na ba ako mahal? Why don't you fight for your rights? End of flashback. Dahan-dahan binuksan ni Agatha ang kanyang mga mata. Sunod-sunod pang pumatak ang kanyang mga luha nang maalala niya ang alaala na ibinaonan niya sa limot. Umiiyak na siya ngayon na parabang isang 10 taong gulang na bata. She's not someone I used to know. She's the real cheater. The woman I adore does not deserve my respect. Agatha clenched her fist and stood up. Ngayong malinaw na sa kanya, ang lahat ay handa niya nang harapin ang tunay niyang ama. Why did you do in return? You have already abandoned me a long time ago. What's the point of coming back here? To the Philippines? Mabait na usal ni Agatha habang umiinom ng red wine. Katabi niya ngayon sa couch ang kanyang tunay na daddy, si Don Linel. Agatha, I'm sorry. I left you here. Kung nanatili lang ako rito, baka naging mamamatay tao na ako. Umalis na ako ng bansa to calm myself and to heal my heart and soul. Kung nanatili ako rito, baka naging mamamatay tao na ako nito. Sana'y maintindihan mo ko, anak. Paliwanag ni Linel. You're selfish. Hindi mo man lang ba naisip na mas kailangan ko ng isang ama sa mga panahong yon? Imagine, 10-year-old me saw Mommy Leia and Tito Herbert kissing with my own eyes. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Sa sobrang pod ko sa kanila, kusang nakalimot ang utak ko. Their betrayal inflicted too much pain on me and you failed to see it. Sarili mo lang iniisip mo noon.
Garalgal na sambit ni Agatha. Yumuko si Lynelle at pumigit saglit. Tinangka niyang hawakan ng mga kamay ni Agatha para humingi ng tawad, ngunit nabigo siya. Now tell me your real reason. Bakit ka umuwi ng Pilipinas? Is it because of your twin brother's wealth? Direkta na wika ni Agatha habang nakatingin sa kanyang daddy Lynelle. Nabalitaan ko ang ginawa sa'yo ng ex-girlfriend ng Tito Herbert mo and I decided to come back to help you. Gusto ko ring makauwi sa'yo, anak. Please give me a chance to prove how much I love you. I want to make it up to you. Agatha, let me act as your father, please. Pagmamakaawa pa ni Don Lynelle habang nakatitig sa kanyang anak na nakatingin sa kabilang direksyon. Kumunot ang noo ni Agatha sa kanyang narinig. Gusto niyang ipamukha sa kanyang mga magulang na hindi niya kailangan ng tulong nito, ngunit nang lumabas lang si Agatha ang kanyang narinig. Gusto niyang ipamukha sa kanyang mga magulang na hindi niya kailangan ng tulong nito, ngunit lumabas lang sa kanyang bibig ang impormasyon na gumulat sa kanya sa oras na yon. Did I hear it right? Ex-girlfriend? Did you mean that slut, Karina? Humigpit ang kapit ni Agatha sa babae. Pumunta noon sa mansyon si Karina. Buntis siya, pero tinaboy siya ng lolo at lola mo. They did not want her in the family. She's a prostitute before. Kwento ni Lynelle. Tumaas ang kilay ni Agatha. Halos sunod-sunod na revelasyon ang natuklasan niya ngayong araw. It is too overwhelming. Christy is Bakit? Bakit hindi pinaalam ni Karina kay Papa Herbert ang tungkol sa anak nila? Naguguluhang tanong ni Agatha. She had her reasons. Maybe it's part of her revenge. Sala, wala na masasakit pa sa isang magulang na malayo at hindi kilalanin ng kanyang sariling anak. Iyan ba ang nararamdaman mo ngayon? You abandoned me. At ipaparamdam ko rin sa'yo kung gaano kasakit ang maiwan at hindi kilalanin ng isang ama? She thought. Tumawa ng pagkak si Agatha at inubos ang red wine na hawak niyang kopita at pagkatapos muli niyang sinalina ng alak ang kopita. Hindi pa rin niya makapaniwala na ang taong iniyakan niya at ang taong nais niyang ipaghiganti ay ang taong sumira din ng pamilya niya. It's like fate has been playing with her ever since. Anyway, I don't need your help. You can go back from where you come from. Maraing saad ni Agatha. Mabilis siyang tumayo sa couch para umalis na sana. Napatigil siya sa pagsalitang muli ang kanyang daddy Lynelle. Who killed your mom? Alam mo ba kung sino ang murderer? Agatha's father asked out of nowhere. Napalingon sa kanya si Agatha na may nanlilisik na mga mata. He knew it. He knew that someone murdered her, yet he did nothing to avenge her. Pinatagal pa niya bago siya bumalik ng bansa. Kiniyom ni Agatha ang kanyang mga kamay. How deeply did you despise my mother? Humithit ng sigarilyo si Lynelle. Tumayo siya at naglakad papalapit kay Agatha. What do you think? Just answer my question. Kahit iniputan ako sa ulo ng Mommy Cheska mo, mahal ko pa rin siya. Ang pagmamahal ko sa inyong dalawang dahilan kung ba't nasa harapan mo ako ngayon. Iisa lang ang kalaban natin, anak. Bakit ayaw mo makipagsanib persa sa akin? Kaya kitang protektahan, marami akong tauhan. Agatha smirked and replied, I don't trust people who walked away. I only trust people who stay. Tuloy ang naglakad si Agatha palabas ng mansyon ng kanyang tunay na ama. Mabigat man sa kalooban niya, kailangan niya magmatigas. Hindi niya hayang mawala pa sa kanyang daddy Lynelle. As much as she can, pinipigilan niya ito sa kanyang mga pinaplano. Pinahid niya ang kanyang mga luha nang makarating siya sa my garden. I miss you, Daddy Lynelle. I'm sorry for being a stubborn daughter. Thank you for being alive. I could not afford to lose you again, so I'm going to protect you at any cost. Palas Costa. Sigurado ka ba, Agatha? Kurot noong tanong ni Dexter. Yes, deposit all of my money to Christie's account. Kulang na lang malaglagang pa ni Dexter sa utos sa kanya ni Agatha. He could not believe what she had said. Gusto nitong ipadeposito lahat ng pera nagmula sa insurance claims ni Don Herbert. What for? Bakit nagbagong ihip ng hangin? Hindi ko maintindihan, Agatha. Why all of a sudden? Tinapunan ni Agatha ng isang mabagsik na tingin si Dexter. Tila sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang mga titig na sundin na lamang ang pinag-uutos niya at wag nang magtatanong pa. Okay, I will transfer it right away. Walang emosyong sambit ni Dexter. Good, thank you. Nang makalabas ang silid ni Agatha si Dexter, siya namang pagpasok ni Gavin. Unang bumungad kay Gavin ng mga maletang ginagayak ni Manang Iska.
Aalis po kayo? Nakangiting tumango si Manang Iska sa kanya. Bakit biglaan naman po yata? Kailangan mo rin mag-impake, Gavin? Tumawag ang Papa Gerald mo kay Agatha. Susunduin niya tayo bukas sa madaling araw? Namewang si Gavin at umalo ng kanyang noo. Alam po ba to ni Richie? Umiling si Manang Iska. Don't tell him. Nalaman ni Agatha ang may nangyari sa kanila ng ex-girlfriend mong si Janice. Hindi natin siya po pwedeng pagkatiwalaan. We need to get out of here, quietly. Lumakad ng pabalik-balik si Gavin habang hinihilot ang kanyang noo. Napahinto siya sa kakalakad nang marinig niya ang boses ng babaeng minamahal niya. Gavin, Agatha. Kusang umalis si Manang Iska para bigyan ng oras ang dalawa. Tinapik nito ang balikat ni Gavin at bumulong. Ask her out. Marami siyang iniisip. Habang ang tigay ni Agatha kay Manang Iska habang naglalakad to palabas ng pintuan. Manang, saan ka po pupunta? May bibilhin lang sa tapat. Mag-usap muna kayo ni Gavin. Hinilot ni Agatha ang kanyang sentido bago siya ngumiti at kumaway kay Manang Iska. Ingat po, Manang. Pumunta na sa kanyang silid si Agatha para tapusin ang kanyang pag-iimpake. Nakabuntot naman sa kanyang likuran si Gavin. Nagkalat sa sahig ang kanyang kamang mga damit, alahas at kung ano-ano pa. Umupo siya at nagsimula niyang isaayos. Why are you here? Do you need something? Tanong ni Agatha habang nilalagay ang kanyang mga damit sa kanyang maleta. Nakausap mo ba si Papa? Napahinto sa pag-aayos ng gamit si Agatha. Alam na agad ni Gavin na buhay ang totoo kong Papa? Yun kayang binubulong sa kanya kanina ni Manang Iska. Agatha thought. Tumikhim si Gavin at inulit ang kanyang tanong. Nakausap mo ba si Papa Gerald? Nakahinga na maluwag si Agatha nang malaman niyang ibang Papa ang tinutukoy ng kanyang asawa. Yes, we need to move out. I cannot trust Richie anymore. Maaaring nakipagsabwatan na siya kina Janice at Emil. We're not safe here, so go to your room and pack up. Namilog ang mga mata ni Agatha nang bigla na lamang siyang niyakap ni Gavin. Gavin? I will go wherever you are, Agatha. I love you. His words sent a surge of electricity throughout her body. Mabilis siyang kumawala sa mga bisig ni Gavin. Kung hindi niya yun ginawa, sigurado siyang tuluyan na siyang madadala ng kanyang emosyon. See you tomorrow, Gavin. Siguraduhin mong walang magkikita sa'yo mamaya. Keep your mouth shut and always keep your eyes widely open. Ngumiti si Gavin at tumango. Kasama ba natin sa pag-alis si Dexter? Oo naman, he's like a big brother to me. Hindi ko siya pababayaan. Kuminang ang mga mata ni Gavin nang marinig niya, kinakapatid ni Agatha si Dexter. Ibig sabihin ba nun, Agatha, hindi mo siya gusto bilang isang lalaki, kung hindi bilang isang kapatid? Napaisip si Agatha. Maya-maya pa'y tumayo siya, tinulak si Gavin palabas ng kanyang silid. Tinuro niyang direksyon ng pintuan nito. Go on, pack your things. Stop asking me nonsense, okay? But Agatha, I just want to clarify kung ano ba talaga kay ni Dexter. Kung ano ba talaga tayo? Gavin said with a blank face. Tao tayo, Gavin. Tao tayo ni na Dexter. Bumuntong hininga si Gavin at nakayoko, lumakad palabas ng silid ni Agatha. Nang nasa may pintuan na siya, nagsalita siya. You need to give us a clear answer, Agatha. Dexter and I both love you. You need to choose between us whether you like it or not. Nang mawala na sa paningin ni Agatha si Gavin, bumalik na sa kanyang silid si Agatha. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, naalala niya mga sinabi ni Gavin kanina bago to tuluyang umalis. Huminga siya na malalim at humiga sa kama. I have no time for love. I must protect Papa Linel at all costs except for those I trust. No one should know anything about him. Bumundong hininga siya bago maling salita. Christy, she must learn the truth about her identity. Karina, she must be punished along with her sugar daddy, Del Mundo. Lastly, I need to find that maid. I hate Mama Jessica pero hindi ako matatahimik hanggat di ko nalalaman kung sinong demonyong pumatay sa kanya. Agatha's mind was full of thoughts and plans. She texted Dexter to look after her dad after he transferred the money. Bigla na lang siyang nakatulog dahil na rin sa pagod. Meanwhile, Richie was enjoying watching them. Narinig din niya ang lahat ng pinag-uusapan nila. Matapos ko kayong tulungan, ganito ang igaganta ninyo sa akin? Sige, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalupit ang isang Richie Costa. Humitit siya ng sigarilyo. Naglakad siya patungo sa may glass window at may tinawagan. Kill that maid. Make sure Gavin's fingerprints will be present on her corpse. I want her death to become memorable. Let her granddaughter see it. Umalingaw-ngaw ang mga tawa ni Richie sa penthouse. I'm sorry, Tito Herbert. Your kid is too smart. Matalas din ang kanyang dilat pag-iisip. I need to give her some lessons.
Agatha's POV. Napabalikwas ako dahil sa lakas ng sigaw at pagkatok sa pinto ni Gavin. Ano na naman ba ang problema na isang yon? Para kung zombie na naglalakad papalapit sa may pintuan. Gulo-gulo pa ang buhok ko. Aalis kami mamayang madaling araw pero namukaw na kaagad siya. What is your problem? Ines sa tanong ko pa sa kanya pagkabukas ko ng pinto. Where is Manang Iska? He asked worriedly while panting. Kumunot ang noo ko. She's sleeping. Why? Natatawa at nawalang antok ko nang biglang pumasok sa room namin si Gavin. Let's get out of here. Now! Seryosong sambit niya. Hinawakan ko siya sa balikat habang kinukuha niya isa-isa mga maleta ko. Wait, is there something wrong? Richie, he discovered our plan and is planning to kill your maid. Napakurap pa ako ng ilang beses. Nang mag-sink in sa utak ko mga sinabi niya ay dali-dali akong pumasok sa room ni Manang Iska at ginising siya. Manang, we need to move, now. Agatha, maaga pa. Matulog ka muna, she murmured. It's an order meaning we need to get out of here, now. Nanunabig na ang mga mata ko. I could not afford to lose another person who is close to my heart. I won't allow anyone to hurt them. Mabilis tumalima si Manang Iska sa sinabi ko. She's old at alam ko kung gaano kailangan ng katawan niya ang sapat na tulog. But her life is more important than anything. Agatha, you need to lessen your things. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main at back door. For sure, nag-aabang na rin ang mga tauhan ni Richie. Bumantong hininga ko. So, saan tayo dadaan? Lumingon si Gavin sa may bintana. Namilog ang mga mata ko. Are you kidding me? Bulalas ko. Agatha, we have no choice. Nasa baba na si Dexter at Papa Gerald. May hagdan na rin dyan. We just need to go down. Paliwanag ni Gavin. How about Manang Iska? Don't tell me. As I've said, we have no choice. Tumingin ako sa direksyon ni Manang Iska. Nakatingin lang siya sa akin. Maya-maya pa yung ngumiti siya. Iwan niyo na ako dito, she said with a smile on her face. Tuluyang pumatak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. No! Walang maiiwan? Sigaw ko sabay hawak sa kamay ni Manang Iska. Unti-unti niyang iniles ang pagkakahawak ko sa mga kamay niya. Alam kong kaya ko. Kayo nagmamadaling umalis ay dahil sa akin. Ayoko maging pabigat sa inyo kaya't iwan niyo na lang ako dito. Pinunasan ko ng kamay ko ang mga luhang pumapatak sa mga pisngi ko. No, Manang. Kailanman hindi ka naging pabigat sa akin. Ako nga pong pabigat sa inyo eh. Hindi po ako papayag na basta-basta ka na lang namin iiwan dito. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo. Habang nag-iiyakan kami, nakarinig si Gavin ng mga yabag na papalapit sa aming silid. Tinakpan niya ang bibig namin ni Manang. Shh! Hello, boss. Tulog pa po sila. May mga bantay na po sa main at back door? Sige po, boss. Magbabantay na po ako dito sa pinto ng room nila. Sumenya si Gavin na bumaba na ako sa may bintana. Nagulat ako na itapon niya sa kamang kanyang mga maleta. Inalis din niya sa kamay ni Manang Iska ang hawak nitong maleta. Ginaya ko ang ginawa niya. Tanging family photo na lang ang binitbit ko. What he did next calmed the storm inside me. Kinarga niya si Manang sa likod niya. Kumapit po kayo na maigi. Wag po kayong lilingon sa baba. Hindi ka namin iiwan, Lola? Bulong niya. My eyes widened upon hearing his words. Lola? Lola niya si Gavin? Sinantabi ko muna ang mga tanong sa aking isip at hinubad ang heels na suot ko. Dahan-dahan ako lumakad sa direksyon ng bintana. Nangatog ang mga tuhod ko sa sobrang taas ng papanaugan ko. You can do it, Agatha, Gavin murmured. I saw Manang nodding her head. Pumikit ako at nagdasal. Ngayon nang yata ulit ako nagdasal. Sorry, Lord. Dadalasan ko ng pagdadasal after we survive here. Makalipas ng ilang minuto, basang-basa na ako ng pawis. Gabi ngayon pero eto ko't pinagpapawisan na matindi. Kasunod ko sina Gavin at Manang. Halos mabitawan ko ng hawak kong family photo nang biglang may lumapit sa aking helicopter. What the? Are we gonna die? Gavin asked. Inaninag ko kung sinong sakay sa helicopter. Nabunutan ako ng tinik na makita ko si Daddy Linel. Paano niya na lamang nanganganib kami? I cursed and thanked Dexter nang maalala kong pinapunta ko nga pala siya sa mansyon ni Dad para bantayan to. Siguro sinabi niya kay Dad ang sitwasyon namin. Napatingala kami ni Gavin nang marinig namin sumisigaw ang isa sa mga tauhan ni Richie. Code Red! Code Red! Wala sa silid niya si Gavin. Check every room, now! Katapusan na ba namin to? O maliligtas kami ni Dad? My heart was beating like there's no tomorrow. I couldn't move.
My whole body became numb. I witnessed how a bullet hit Manang Iska's back. Tumulong dugo niya sa mukha ko. Napaawang ang bibig ko habang ang mga luha ko'y sunod-sunod pumapatak sa mga mata ko. Gavin held her tightly. Whoever did this, I won't leave him unscathed. Pinilit kong lingunin ang katapat na building ng Palace Costa. Nakita kong isang lalaki sa may rooftop. Tinitigan ko siya ng matagal. We even had eye-to-eye contact. Habang walang tigil sa pagpatak ng aking mga luha, I saw him smiling.